Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go. Sino bang hindi tatalunin si Lenny? Mag-real talk lang tayo. Ang pinakasusi na ginawa ninyo, vice president nyo si Sara Duterte. Wala na siyang chance na tumakbo bilang presidente. Nagbubulahan pa tayo eh. No? Okay, ngayon sisiraan nyo lang. Sisiraan nyo, naramdaman namin na may presidente noong 2020, mula 2016 hanggang 2022. Nakaramdam kami na may kakampi kami sa Malacanang. Nakaramdam kami na yung pwede na kaming, yung mga decenteng mamamayan, yung mga hindi adik, pwede na pong maging normal ang buhay. Nakaramdam kami ng mga build program na nakita namin sa mata namin. Yung mga hindi kayang linisin, yung bulok na Manila Bay, basurahan dati, naging pasyalan ngayon. Yung napakagandang Boracay, kaya niya palang ipatigil para linisin at pagmultahin yung mga lumalabag sa pagdudumi ng Boracay. Fake news yan. Fake news ka. Okay lang yan. Fake news. Kaya ka nga nanonood dito dahil alam mong hindi fake news to. Okay. Punta po tayo sa kaisa-isa nilang pinagmamalaki. Alam nyo, ipagmalaki nyo na lang. Di ba? Ipagmalaki nyo na lang. Pero hindi po sila sapat sa kanila yung magmamalaki. Ito po, ganito po halimbawa nila. Great job, Marcos administration. Great job daw. $4 trillion po. Ayusin mo Brad yung ano mo. Hindi $4 trillion ang pumasok dito. 4 trillion pesos lang. Ha? Great job Marcos administration. 4 trillion inflows. Sabi niya, 4 trillion daw po yung pumasok. Previous administration, 13 trillion debts. Utang daw yung iniwan ni Pangulong Duterte, 13 trillion. Samantalang si Pangulong Marcos, 4 trillion daw yung pumasok mula sa pag-iikot-ikot niya. Okay, ano po ang katotohanan? Yan pong 13 trillion na utang daw ni Pangulong Duterte, utang po yan mula pa sa tatay ni Marcos o mula pa po sa tatay ni Gloria. Accumulation po yan ng lahat ng utang ng lahat ng presidente ng Pilipinas. Na? Hindi po yan kay President Tatay Digong lamang. Okay, kung umutang mo po si Tatay Digong, wala pong namumblema noon nung presidente siya. Bakit? May pandemya noon. Nabigyan niya ng ayuda. No? Umutang tayo para may pansaksak sa'yo ng libreng bakuna. Kala mo libre yan? Hiningi ba yan ni Duterte yung bakuna? 4,000 isa yan. Ilang beses ka na bakunahan? Ganun karami ang inutang para mabuhay ka. Binigyan pa tayo ng ayuda. 8,000 8,000. Yung mga nasa probinsya, 6,000. 2 beses. Bayanihan 1 and 2. Kita nyo naman po. Kung utang po yung mga build na yan, nakikita na po natin. Pa-asenso na sana yung Pilipinas eh. Di ba? Pa-asenso na yan. Wala pong umasensong bansa na hindi nag-invest sa infrastructure. Real talk po yan. Huwag nyo pong sisiraan yung mga Duterte dahil lamang sa kayo ay walang nagawang proyekto. Nakakatawa kayo. Para lang mapatampok nyo yung sarili nyo. Pumasok kay Pangulong Marcos. Kasi nakikita nyo yung trend eh. Nakikita nyo po ba? Meron po dito, kaya nagagalit po ako, no? Meron po nagsasuggest dito, bakit hindi mo i-discuss yung resibo? Bakit hindi mo? Wala kayong pakialam. Di ba sinasabi ko lagi? Iba-iba po kami nang dinidiscuss dahil wala po nagdidikta sa amin. Hindi po nagbabayad ng mga Duterte. Barat po. Wala po binabayaran ng vlogger. No? Hindi po nagbabayad. Kanya-kanya po kaming kayod ng aming mga... Sila alam mo eh. Lahat sila ngayon, alam mo kung ano pagmamalaki. 4 trillion pumasok. 4 trillion. Eh ano po ang katotohanan? Ang katotohanan, pwede po kayo mag-research kung wala po kayong paniniwala kay Badong. Kung akala po ninyo, niloloko kayo ni Badong. Ang katotohanan po, yung 4 trillion na yan, 91% po dyan ay pledges. Ipinangako pa lamang. Ano po, di ba Badong pag ikaw ay pinangakuan, malapit na sa katotohanan? Tignan nyo nga po, yung pong Mindanao Railways, may pirmahan pa yan, may pag-aaral, tapos na po lahat, nagpirmahan pa tayo, nawala pa. Tayo pa nag-withdraw. Ayaw nating kausap China eh. Ano pinagmamalaki ng mga administrasyong ito? Mas maliit ang tubo sa ibang bansa kaysa sa China. Mas maliit ang tubo? Asan yung maliit na tubo? Bakit walang tubo? Walang maipatayo kahit sa kapirasong tubo dyan sa Mindanao Railways. Maghanap daw sila ng maliit na tubo. Nakikita nyo po ngayon yung nangyari
sa panahon ni Pangulong Duterte na kiniklaim ng mga dilawan, proyekto naman yan ni Pinoy, tinuloy lang ni Duterte. Utot nyo. Yung sinasabi nyong proyekto, plano lang yun. Ang pinakamadugo sa lahat, yung paghanap ng pondo para masakatuparan yung plano. Ngayon po, sa kasisira ninyo sa mga Duterte, lalo pong napapatampok, nakakaiba pala talaga yung Duterte. No? Hindi kami naniniwala noon. Unless na makita namin sa sarili naming mga mata, makumpara namin yung susunod kay Tatay Digong, hindi naniniwala yung karamihan sa inyo sa sinasabi ko noon pa na yung panunungkulan ni Duterte, kakaiba sa lahat. Wala na pong magaganap na Duterte pa po hanggang ngayon. Hanggang sa mga susunod. Yung mga pirmahan na yan, wala po yan. Ang importante makikita. Kahit tanungin nyo sabi nila Skyway, matagal na Skyway. Bakit wala natupad? Ilang taong ba sila nanungkulan? 6 years din. 6 years din sa Duterte. Bakit ang dami na patupad? Dahil ang Pangulong Duterte, talagang determinado siya na maglingkod. Hindi po determinado na mang-isa. Alam niyo na ibig ko sabihin. No? Iba po talaga. Kaya mahal po siya ng tao. Kaya number 1 yung mga Duterte. Kaya number 1 sa mga trust rating. Number 1 sa approval rating. Number 1 yung mga departamentong hawak. Tatak Duterte, tatak ng tapat ng paglilingkod. Tatak Duterte, tatak na hindi nagpayaman sa pwesto. Tatak ng Duterte, tatak na ang tanging nahita. Ang tanging nahita po ni Pangulong Duterte sa kanyang panunungkulan ay mag-gain ng sangkatutak na kaaway. Nagkaroon siya ng kaaway ng mga oligarko, nagkaroon siya ng kaaway ng mga drug lords, nagkaroon siya ng kaaway ng mga malalaking bansa na pinagmumura niya. Kaya yan, binabalikan siya ngayon. ICC, sangkatutak na pondo para dito sa mga banban na vlogger. Opo, banban kayo lahat. Kami, hindi kami bayaran. Mahirap kaming tibagin kasi wala kaming pinagkukunan ng impormasyon. Grabe mga pagbanban siguro ba doon, no? Pero hindi tayo kasama doon mga kaibigan kasi hindi naman tayo bayaran mga kaibigan. Safe tayo. Hindi namin kinakailangang pabanguhin yung ginagawa ng mga Duterte kasi may totoo silang ginawa. Mayroon silang mga proyekto. Totoo yun mga kaibigan. Hindi na kailangan pabanguin mga kaibigan kasi yung ginawa pa lang ni Tatay Digong mga kaibigan is napakatindi na talaga mga kaibigan. Doon mo makikita yung pagmamahal niya sa Pilipinas mga kaibigan kung ano man ang nagawa niya. Di ba? Na naramdaman, nakita, naamoy ng mga tao. Hindi mo kinakailangang magsumikap na magbuo-buo ng mga sangkatutak na numero para lituhin yung mamamayang Pilipino na pumasok 254 billion para sa ganitong kakuk. Pumasok 38 billion para sa kakuk. Kalas. Tapos ito total mo, 4 trillion ang nakuha ni Pangulong Marcos. Yan po ang kaisa-isa. Kaisa-isang pinagmamalaki ng pamahalan na to. 4 trillion ang naipasok nila. Puta, para ako nasa rally. Eto na po, talagang nagpa-practice na ako na magiging professional rallyista na ako. See you, Baba Reyes. Makikita na, magkaedad naman kami niya ni Baba Reyes. Makikita natin kung sino mas magaling sa atin. Doon sa kalsada, magkikita kami ni Baba Reyes. Sa totoo lang po, pinaparami lang ninyo yung inyong mga numero-numero. Nagpaparami lang kayo ng numero. Pero ano po ang katotohanan? Ang katotohanan, yung pinagmamalaki yung 4 trillion, pledges ang karamihan. Pledges. Nagkataon lang kung bakit, at hindi po kami nagtataka, kung bakit yung pong mga media, hindi kayo binabanatan. Hindi kami nagtataka. No? Media, kilala na namin yan. Kilala namin yung media. Bakit kay panahon ni Duterte? Sangkatutak, maganda na ginagawa. Puta, eto, imagine niyo dating basurahan yung dating basurahan yung Dolomite Beach. Amoy tae po ron. Alam niyo pa island yun? Pag tumae po yung walang CR. CR po lahat po ng mga walang bahay. Lahat po ng mga taong kalye, taong grasa, mga batang hamog, doon po tumatae. Pa island po yun, gugulong lang ng konti yung ebs ng mga yun, tapos maaarawan, gabantot. Yun po, ang baho po dyan. Nilinis, napaganda, naging pasyalan. Pero yung media, paano nila nire-report? Sayang ang pera, destruction sa environment. Ngayon lang po ako nakakita na dating basurahan, naging pasyalan, destruction sa environment. Ganyan po mag-play yung media natin. O balikan natin yung 4 trillion. Ano po ang katotohanan? No? Ano po ang katotohanan? Wala po akong pakialam dyan sa mga ibang vlogger. Huwag niyo po akong ako po yung magsalita tungkol dyan. Pakinggan nyo sila, makinig kayo kung sang-ayon pa kayo sa sinasabi nila.
suportahan nyo. Kung hindi na kayo sang-ayon, dito kayo kay Badong, hindi ko kayo lulukuhin. Hindi tayo maglulukuhan dito. Kasi po ang mga Duterte, walang mga numero-numero. Madali lang pong maging vlogger kung sinusuportahan mo ay mga tapat na tao. Magiging tapat ka rin. May patayan ba sa war on drugs? Meron, kaya nga war eh. Nakabuti ba to? Nakabuti. Gusto ba ng mamamayan? Gusto. Hindi tayo nambubula rito. O balikan po natin yung 4 trillion. Tsaka yung sinasabi nila na utang-utang. Alam nyo, no? Ito, mag-real talkan tayo ha. Ang katotohanan po, bukod dun sa mahigit po dyan sa 4 trillion, total, kinukumpare, hindi tayo nagkukumpara, di ba? Wala tayong pakialam. Sabi natin, sige, mag-perform lang kayo. Hindi naman kami nagmamadali eh. Huwag nyo lang sisiraan mga Duterte. Eh, sinisiraan na rin lang. Sinisiraan nyo rin lang yung mga Duterte. Sasagot na rin kami. Tagasagot lang kami. No? Sumasagot lang kami. Ito po ang katotohanan. Pwede nyo pong i-research to sa BSP. Pwede kayong magtanong. Pwede po kayong i-research sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano po ang katotohanan sa pumapasok na pera? Kasi po pag iniisip nyo lang 4 trillion, ang laki-laki pala ng pumapasok. Pero itanong nyo po, buhat po nang umupo si Pangulong Marcos, bumababa po consistently kumpara. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.